Magandang araw sa lahat. Ang talakay natin ngayon sa No Limit Hanghere, Kabanata 22, Mga Liwanag at Kadiliman. At talakayin natin, buod, mahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talas-salitaan, aral at mensahe. Buod. Dumating na si Maria Clara at Tia Isabel sa San Diego upang dumalo sa pista ng bayan. Agad na kumalat ang balita na pagdating ni Maria Clara na minamahal at kinagigiliwan ng mga tao sa San Diego. Naging paksa rin ang pagbabago ni Padre Salvi na nangangayayat at madalas nagkakamali sa pagmimisa. Kasabay nito, napansin din ni Maria Clara ang kakaibang kilos at mga titig ni Padre Salvi tuwing kaharap niya ito na nadudulot ng pagkabahala sa dalaga. Dumating na sa San Diego si Crisostomo Ibarra at tumuloy sa bahay ni kasintahan na si Maria Clara. Nag-usap ang magkasintahan. Samantala, plano ni Maria Clara at Crisostomo Ibarra na magpiknik kasama ang kanilang mga kaibigan sa ilog, ngunit inimungkahi ni Maria Clara huwag isama si Padre Salvi dahil sa kanyang takot at kaba sa pari. Bagaman nag-aalala si Maria Clara, hindi sinang-ayunan ni Ibarra ang ideya na huwag isama si Padre Salvi sapagkat hindi ito maganda tignan sa mata ng iba. Lumapit si Padre Salvi na nagpapaalala baka sipunin sila sa lamig ng simoy ng hangin. Nag-usap sila sa nalalapit na pista ng San Diego. Nagdahilan si Maria Clara upang iwan ang dalawang nag-uusap. Inibintahan ni Ibarra si Padre Salvi na sa piknik na itinanggap naman ito. Pagkatapos na pag-uusap, umuwi na si Ibarra at siya'y nilapitan ang isang lalaking humihingi ng tulong para sa dalawang anak na nawawala at asawang nabaliw. Isinalaysay ng lalaki ang nangyari habang sila'y naglalakad. Mahalagang pangyayari. Una, pagdating ni Maria Clara at Tia Isabel sa San Diego para sa pista ng bayan. Morning ato sila sa San Diego, kauban si Maria Clara, kauban niya si Tia Isabel para sa San Diego para sa pista. Pangalawa, ang pag-uusap ni Ibarra at Maria Clara tungkol sa kanilang plano na magpiknik kasama ang mga kaibigan at ang pag-aalala ni Maria Clara kay Padre Salvi. Morning, ingon si Maria Clara na susulatan ni mga kaibigan para isama sa piknik at iyang pag-alala na dapat dili daw impilong ni si Padre Salvi kay kadok sa. Pangatlo, ang pagdating ni Padre Salvi habang nag-usap sina Ibarra at Maria Clara na nagdulot pagkaputol ng kanilang pag-uusap. Muna itong niabot si Padre Salvi na naingon siya na sa basin daw sipunon sila sa lamig na simoy ng hangin. Bali itong gistoryanin ni Ibarra si Padre Salvi na ibintahan sa picnic kasama sila. Pang-apat, ang imbitasyon ni Ibarra kay Padre Salvi na sumama sa picnic na agad namang tinanggap ng padre. Muning giibitahan ni Ibarra si Padre Salvi na iyan naman gi dawat. Panglima, ang pagtulong ni Ibarra sa lalaking nasalubong sa daan habang pauwi mula sa bahay nila Maria Clara. Ang kaning lalaki na iyang nasalubong kay Morning naghingi ng tulong sa iya para siyang duwa ka anak na nawawala o iyang asawa na baliw. Muni si Pedro, iyang asawa si Isa, iyang duwa anak na nawawala si Basilio Crispin. Humingi siya ng tulong kay Ibarra. Mga tauhan. Maria Clara, ang pangunahing babae sa kwento na minamahal ng mga tao sa San Diego. Sa
Sa kabanatang ito, nagpapakita siya ng pagkabahala kay Padre Salvi at nagmungkahi na huwag itong isama sa kanilang picnic. Tia Isabel ang kasama ni Maya Clara sa pagpunta sa San Diego para sa pista. Siya ang natatandang nag-aalaga at gumagabay kay Maya Clara. Crisostomo Ibarra, ang kasintahan ni Maya Clara na nagpaplano ng picnic kasama ang kanilang mga kaibigan. Ipinakita niya ang kanyang kagandahang loob nung tumulong siya sa isang lalaking nakasalubong sa daan. Padre Salvi, isang pari na nagpapakita ng kakaibang pagtingin kay Maya Clara na nagdulot ng pagkabahala sa dalaga. Tinanggap niya ang imbitasyon ni Ibarra na sumama sa picnic. Lalaking humihingi ng tulong. Isang taong nasalubong ni Ibarra sa daan at agad namang tinulungan ng binata. Talasalitaan. Picnic, isang gawain kung saan nagsama-sama ang mga tao upang magtanghalian o maghapunan sa labas, kadalasan sa tabi ng ilog o sa isang lugar na malapit sa kalikasan. Kaba, pakiramdam ng takot o pagkabalisa lalo na kapag may inaasahan hindi magandang mangyayari. Imbitasyon, paghilig o pag-anyaya sa isang tao na dumalo o sumama sa isang okasyon o aktibidad. Nakasilubong, nakaharap o nakasalubong sa isang tao na sa daan habang naglalakad. Mga aral at mensahe. Una, ipinakita ng kabanatang ito ang kabutihan ni Ibarra sa pagtulong sa mga nangangailangan kahit pa hindi niya kilala ang mga taong humihingi ng tulong. Ang pagiging matulungin at masalasakit sa kapwa ay isang mahalagang katangian. Pangalawa, ang pag-alala ni Maya Clara kay Padre Salvi ay nagpapakita ng kanyang pagkabahala sa mga taong may masamang intensyon. Mahalaga na magiging mapanuri at maiingat sa mga taong di natin tiyak ang hangarin. Pangatlo, ipinakita rin ng kabanata ang impluwensya ng simbahan sa buhay ng mga tao. Ang takot ni Maya Clara kay Padre Salvi ay nagpapahiwatig ng impluwensya ng kapangyarihan ng simbahan sa kanilang buhay. Pang-apat, ang pagtanggap ni Padre Salvi sa imbitasyon ni Ibarra ay nagpapakita na kanyang hangarin na palaging malapit kay Maya Clara kahit na alam niya hindi komportable ang dalaga sa kanyang presensya. Ipinakita nito ang manipulasyon ng mga taong nasa kapangyarihan. 5. Ang kabanatang ito ay nagpapahiwatig ng kakaiba sa liwanag at kadiliman sa mga karakter. Si Ibarra na laging handang tumulong ay kumakatawan sa liwanag. Samantalang si Padre Salvi na nagdudulot ng takot at kaba kay Maya Clara ay kumakatawan sa dilim. Salamat sa pagkikinig. Sana po.